ang bewang. Yan po ang ideal or obese na yan? Hindi, ito yung cut-off. Ah, Below. okay. 31 below is normal. 31, umakyat ka ganyan na- po yun 31 below ang inches ng inyong waistline, normal kayo. Oo. Pag tumaas ka sa 31, you are at risk. Medyo tending towards obesity na po ito. What if sobrang tangkad naman po ng isang babae? Hindi na yun pinag-uusapan ng tangkad o ano. It is the size of your waistline. Bakit po? Kasi nga, because of the abdominal fat. Yung abdominal fat natin, yun ang nagiging risk factor to have cardiovascular disease, diabetes, hypertension. Ito po ang pinakamagandang gauge. Ito Medyo ngayon, hindi ko matanggap ano po kasi dyan ako medyo may problema sa waistline eh. Sa lalaki naman, 35 inches or 90 centimeters below. Pababa. Oo. Yun ang cut-off. Yun ang normal. So, pag tumaas ka ng 35 sa lalaki, you're already at risk. Opo. And merong tamang sukat, tamang site or location ng bewang. Oo. Ano po yan? Inong araw, akala natin yung tapat ng ating pusod o umbilicus. Hindi. It is midway between your lower rib cage and your hip bone. So medyo kakapain niyo po yung mga buto-buto niyan. dyan. Yung buto mo dito, gano'n. Lower rib cage and hip bone. Yung gitna noon. Yung gitna noon. Yun ang iyong waistline. Okay. Ang kailangan po sigurong bigyang diin sa ating mga televiewers ay yung sinabi niyo na oras na medyo lumampas ka sa normal na waistline, ikaw ay at risk na sa mga cardiovascular diseases. Mga kaibigan, ito po yung mga sakit sa puso. Meron po bang short term na pamamaraan para kaagad-agad mabawasan yan? Mag-exercise. Exercise. Yes. At siguro po yung lagi natin narinig, medyo magbawas sa pagkain. Especially calorie-rich food coming from fat, sugar. Opo. Napakarami ko pong nakikitang mga kakilala, no? Medyo malaki yung kanilang mga idinagdag sa timbang. Primarily because sabi nyo nga, sedentary sila, walang ehersisyo, walang ginawa po sa maghapon kundi manood ng TV, at kumain ng junk food na napakasarap. At ako po ay isa sa mga ganyan. Meron po ba kayong mga alternatibong nagawa para mapalitan ito, maisantabi itong, sabi nyo nga walang junk food, pero junk food ang ating tawag sa kanila, maisantabi sila at mapalitan ng mas nutritious na mga pagkain? Oo, ang Food and Nutrition Research Institute, meron kami mga ginagawang food formulations, no? Ini-improve namin yung nutritional value ng mga snack food. Opo. Like for example, imbis na pure rice flour, nilalagyan ng mongo flour para mapataas ang protein content. Ito po itong mga samples na dinalagay dito sa loob ng aming studio. Yan yung maliit na Nutrimo. And then, meron na din po kami ngayong iron fortified rice because malaki ang problema natin sa anemia. So, ito, nasa kahon. Iron fortified. So, nilagyan na yan ng iron para makatulong sa problema ng anemia. Meron po bang mabibili nito na sako-sako? Kasi kung ganito po, parang ang idea kagad ng ating mga televiewers ay medyo may kamahalan, basta box. Meron na ang NFA, pero limited pa lamang. Hindi pa full blast ang pag-produce ng kasi inahalo yan sa ordinary rice. Pwede niyo po bang bigyan kami ng ideya kung mga magkano po ang isang sako ng isang iron fortified rice? Nadadagdagan lamang ng 5 piso bawat 1 kilo yata. Hindi ako masyadong pero very minimal. Yes, very minimal. Pero at least you are assured na yung kinakain mong bigas o kanin ay may iron na makakatulong sa iyong para hindi ka maging anemic. Opo. Mamaya po atin pa nga alamin yung mga dagdag na mga tips na nagmumula sa inyo sa Food and Nutrition Research Institute kung paano sila mas magiging sexy, mas magiging slender. In the meantime, mga kaibigan, isa pong chicharon business ang nagtagumpay dyan sa Cagayan de Oro City at yan po ay tinatawag na Slur's Chicharon. Alamin po natin.